Okay, welcome back sa You're All in This Together. Okay, Dr. Remo, sa last part ng ating discussion, pag-usapan naman natin ang isang usapang lalaki. Pag-usapan natin ang erectile dysfunction or hirap sa pagtayo. Ang erectile dysfunction o hirap magkaroon na at magpanatili ng pagtayo na ari ay isang napaka-importanting topic para sa ating mga lalaki. At gusto ko lang ipaalala, sobrang karaniwang nito. Ano kaya mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga issue tayo mga lalaki, Dr. Remo? Okay, magandang tanong yan kasi of course gusto nating malaman saan ba nanggagaling tong hirap sa pagtayo, no? Kung kabataan, konting isip, konting libog lang, natatayo na. Bakit pag tumatanda, hirap na. Well, maraming posibleng dahilan yan. Isa dito ay mga di natin makontrol tulad ng stress o kaya anxiety. Minsan naman din ang mga iba nating sakit na ginagamot ay pwede magdulot nitong mga sintomas. Sakit tulad ng diabetes, high blood, no? At minsan mga lifestyle naman po na issues ang nagdudulot ng ED. Ito yung mga paninigarilyo, yung pagpupuyat, at saka pagiging obese, no? Pag medyo mabigat ka po, hirap talaga makapag-maintain ng erection. Minsan physical, minsan emotional, minsan parehas po pwedeng maging dahilan kung bakit nagkakaroon nito. Ganun pala yun, no, Dr. Remo? So, hindi lang pala ito simpleng performance anxiety lang or performance issue. Hindi talaga. Kasi minsan din, itong ED ay mga unang senyales actually ng ibang mga sakit na hindi pa natin nadidiscover. No? So, pwede ang ED po maging unang senyales na meron na ba tayong high blood o diabetes o kaya sakit sa puso. Kaya mahalaga po na nagpapasuri kahit simpleng bagay lang po ng erectile dysfunction. Okay. So, siguro, ang gustong malaman ng mga kalalakihan na nanonood, meron bang lunas ito? Meron ba tayong pwedeng ibigay na gamot or pwedeng gawin para mawala ang problema na to? Magandang tanong po yan. Kasi base nga po dun sa sinabi ko kanina, anong mga posibleng dahilan nito, dun din po dapat natin ibase ang ating pag-treat sa erectile dysfunction. No? So kapag ito po ay dahil sa stress or dahil sa anxiety, baka kailangan po natin ng counseling para po ma-resolve itong mga issues na to. Minsan din po kapag sa lifestyle problema, laging puyat, nagkakaroon ng pabigat yung timbang, naninigarilyo, dapat mas healthy na po yung lifestyle natin ngayon. Tama. May mga ibang mga sakit tulad ng high blood, diabetes, dapat ito yung ma-address din muna. Baka ito din po ay eventually magdulot sa pagkawala ng ating erectile dysfunction. At para sa mga ibang mga rason, may mga gamot naman tayo dyan. Meron po tayong pwedeng ibigay para subukan ng mga ating mga pasyente. Kung tingin nila, wala naman po doon sa ibang factors ang sakit nila. Okay, Dr. Remo, mabilisang laro ulit tayo ng myth or fact. Myth or fact, totoo ba ang mga herbal na nakikita sa internet? Lalo na kahit minsan pupunta ka lang sa 7-Eleven, may makikita ka ng herbal na para sa problema na to. So, ang mas magandang tanong is, safe ba itong mga gamot na to? Kasi hindi naman po lahat ng mga herbal supplements ay masasabing ligtas. Lalo at yung mga meron dyan mga halo-halong ingredients, hindi naman may documented na evidence na nakakatulong. No? Tama. Mas mabuti pa rin na para sa mga problema nito, magpatingin sa doktor para masuri muna kung ano ba talagang ugat ng ating mga problema. Okay. So, paalala sa mga lalaki, mga kalalakihan, tandaan nyo, hindi nakakabawas ng pagkalalaki natin ang magpatingin sa isang doktor. At itong mga nararamdaman nating mga problema tulad ng erectile dysfunction ay isang sakit at hindi lamang problema na nasa kama lang nating iniisip. Ito ay sakit na pwede natin bigyan ng gamot at bigyan ng lunas at baka ito ay senyales pa pala ng isang mas matinding problema, no, Dr. Remo? Tama yan. At dito nagtatapos ang ating espesyal na episode ng You're All in This Together para sa Kidney Month. Ngayong araw, natutunan natin na ang bato sa bato ay masakit pero maiiwasan. Ang sintomas ng prostate problems ay hindi dapat baliwalain. At ang erectile dysfunction ay pangkaraniwan at nagagamot.
At pinaka-importante, Dr. Remo, At ang mas importante ay mas madali natin gamutin ang sakit pag maaga natin siyang nalalaman. Kaya huwag tayong matakot uminom ng maraming tubig, bawasan maalat at soft drinks, mag-ehersisyo, matulog na maayos, at huwag matakot magpatingin sa mga doktor. maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si John Villanueva Ako si Dr. Remo Abella. at maligayang Kidney Month sa inyong lahat. Mag-ingat, manatiling malusog at hanggang sa muli!